Day off ko nga pala ngayon kaya nagpractice muna akong gitar habang si Shing naman ay nagsiselfone. Dati nga pa pala ako nagpractice kaso nga lang hindi ako marunong talaga mag-gitar. Dinapractice ko muna yung ABCD IFG kaso nga lang mahirap jud talaga. Meron din pala akong gitar dati kaso nga lang wala na yon kasi nga inaibenta na. Dati pangarap ko talagang marunong ako mag-gitar tapos kanta-kanta lang andun sa bukid. Ang sarap kaya pakinggan pag alam mo yung kahit anong kakantahin mo ay makakanta mo pag marunong ka mag-gitar. Ang gitar nga palang ito ay hindi sa akin at hiniram ko lang sa ka-sitemate ko kasi nga yung ka-sitemate ko meron silang gitar doon tapos siya lang daw ang nagagamit kasi nga yung mga iba niyang ka-roommate hindi daw naggagamit nito. Hindi din pala to sa kanya. Iniwan na lang daw to ng isang ka-roommate niya dati at hindi na binalikan, binigay na sa kanila at hindi naman nagagamit kaya pinahiram niya muna sa akin. At sa puntong ito nga ang sakit na ng kamay ko dahil nga sa pindot ng string pero masaya ako kasi nga medyo na-memorize ko na yung iba-ibang nota. Wini-wish ko na lang talaga na someday marunong na ako mag-gitara at pakanta-kanta na lang ako sa bukid. Alam mo yung kapag umuulan tapos simoy ng hangin, ang sarap, inom-inom ng kape, tapos nagigitara, nagkanta-kanta, ay naku na lang ang sarap pakinggan. At habang nagpractice ako ng gitara dito sa aming kwarto at meron namang naglalaro ng mga basketball sa labas. Pagkatapos ko ngang magkuskus ng gitara ay nagugutom ako kaya bumili ako sa labas ng pandesal at kape. Itong pandesal nga nila ay napakadami at isang buong balot napakadami talaga at bumili na lang ako ng coffee para maparisan. Iwan ko ba lagi na lang akong nagugutom, makikita sa katawan napakalaki ko na talaga. Habang nagkakape nga ako ay ini-enjoy ko tong tinapay at saka yung kape. Ganito din ba kayo magkape? Isasawsaw yung tinapay sa kape? Kasi ganito kami sa bukid kasi hindi uso sa amin sa bukid yung palaman ng tinapay. Dati nga nung bata pa kami masaya na kami pag merong tinapay. Yun lang talaga ang kaligayahan namin sa bukid. Bihira lang din kasi kami makakain ng tinapay kasi nga wala kaming pambili. Dati nga naalala ko pag wala kaming tinapay isasawsaw namin sa kape yung kanin na bahaw. Ang sarap kaya no. Minsan nga ang gagawin ng mama ko gawing tinughong yung bahaw. Yun na lang ang kakainin namin sa umaga. Lalo na pag minsan wala kaming bigas, napakasarap nun para sa amin sa bukid. Kaya napakaswerte talaga ng mga bata ngayon na hindi nakaranas ng ganung buhay. Pero sa totoo lang nakakamiss din ang ganung buhay. Yung simple lang, wala kang iisipin. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan mong pagdaanan ng lahat ng mga bagay na kung ano ka noon at ano ka ngayon. Para sa akin, mas okay na din ang ganun kasi nga paglaki mo, mas marami ka pang natutunan na simpleng bagay lang sa simpleng buhay at sa simpleng pangarap sa buhay. Pwede mong madala yun kahit saan ka man mapadpad sa sulok ng mundo. Pagkatapos ko nga palang magkape dito ay nagkwentuhan muna kami ni Sheng at ni Dayan at pagkatapos nito ay lumabas na ako at manood ng basketball. Pass to number 20. Pass to Boss Jerry. Boss Jerry. To number 20. Malakas rebound ni Dwight. Ito na pala ulit si Dwight. Pass to Dwight. To Jerry, number 30. Bumukol. 3 points. Number 9. Number 9. Pass to Boss Jerry. Wala. Kailangan pa. So, Bumukol. Mahina, di ba? Number 6. 6 Sagit. Pass to number 1. Drop pass play. May nakuha pang foul. Power. 52. Number 25. Tuki. Pass to Jumbo. Wide open na naman si Jumbo. 3 points yan. Kaya Jumbo. Nag-iiwan na. Ako, pagtubang Dris siya. Kahit sa malayo. Pumukul yan. Start lang pa niya. Jumbo. Huli, nice defense. Dito ang Jumbo. Uy! May nakuha ang foul. All foul? Wala. 12 seconds to shoot. 12 seconds to shoot. Number 12. Pass to number 20.
Pumukol din. Pasok yan para kay number 20. 3 points. Puti nila. Manuel. 15 shoot. Pasok si Dwight. Tumabaya sa baba. Pagkatapos ko nga magnood ng basketball ay kumain na talaga akong kanin kasi hindi talaga mapigil. Gutom talaga. Kanin talagang hinahanap ng tiyan ko. Ulam ko pala nga dito ay lauoy. Ito ang sarap ng lauoy. Napakasarap talaga. Niluto nga pala namin to ni Joy sa labas. Ang sarap talaga dito. Ito talagang ulam na gusto ko laging kakainin. Kasi sobra kasing hindi healthy yung pagkain dito sa kantin namin. Kaya gusto ko talaga makapagluto. Kahit gulay ako araw-araw, hindi ako magsawa. Alam nyo dati gusto ko lagi ulam manok, bawal, baboy at saka yung mga baka. Anong masasarap na ulam na gusto ko lagi talagang kakainin. Pero ngayon nagsawa na talaga ako. Namimiss ko na talaga itong gulay. Mas masarap kasi pag healthy food. Kakaiba yung nararamdaman mo. Hindi yung puro mamantika. Sabi ko nga sa sarili ko, pag gusto mong tumaas yung buhay mo, kakain ka ng ma-healthy food. Tsaka iiwasan mo yung mga mamantika. Kasi nagdudulot yun pala ng mga hindi healthy sa katawan. Sabi nga nila, makulay ang buhay pag sinabawan ang gulay araw-araw. May narinig nga akong kwento dati, meron daw isang matanda, yung edad niya ay 100 plus kasi nga daw sa ulam niya na isang nego daw na malunggay na binun, walang asin, sadyang mainit na tubig nga lang daw nilagay at saka isang negong malunggay, napaka-healthy daw nun, araw-araw yun laging kinakain, napaka-healthy kaya umabot ng ganong edad, 100 plus yung edad ng isang matanda. Kaya habang kumakain ako dito, ini-enjoy ko talaga tong gulay na ulam ko. Talbos nga pala to ng kamote, nilagyan ko ng talong at saka itong sitaw at saka okra. Bumili nga pala akong hipon maliliit, sinama ko na para mas lalong sumarap pa ang gulay. Pag ganito nga lagi yung ulam ko, lalo akong nabubusog at lalong napapakain ako ng marami. Perfect. 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 Perfect.